Ito nga pala yung ganap ng bagyong Juan. Ngayon ko nga lang naki-upload. Gawa na ngayon lang talaga nagkaroon ng internet. Sobrang lakas nga ng hangin at buti na lang hindi gaano sa ulan. Masasabi ko nga na sobrang tagal talaga nilagi ng bagyo na to kasi nag-start talaga dito siya sa amin ng 2 AM tapos natapos ba naman ng mga 5 PM na. Sapit nga ng 9 to 10 ng umaga ay talaga namang bumuhos na ngayong napakalakas na hangin at pati na rin yung ulan. Sa taas kitang-kita talaga na natabunan na yung bahay ng kapitbahay namin ng mga putol na puno at saka mga saging. Hindi ko lang talaga nakunan pero pati talaga yung mga yero ng kapitbahay namin ay nagsisila para na. So habang ako nga ay nakamasid dito sa kapaligiran ay talaga naman natatakot na ako kasi sa sobrang lakas ng hangin ay parang nagwi-whistle talaga siya. So ako nga kisa naman matakot at walang ginagawa ay kinuha ko talaga yung style brush, naglinis talaga ako sa sobrang lakas nga ng hangin ay muntik pa talaga akong tangayin. So tinanggal ko na rin talaga yung mga lumot-lumot dyan gawa ng talagang napakalakas din ng ulan. Ika ko masasabay na lang din. Hapon na nga ng mga oras na to, buti na nga lang at umila na kahit papano yung ulan pero naputol nga talaga dito yung tanim kong papaya pati na rin nga yung sanga ng mangga. Ganito nga ang senaryo after nga tumila ng ulan ay talaga namang dali-dali sipang pumunta sa likuran gawa ng sa lakas ng hangin ay talagang maraming nasipaglaglagan ng mga nyug doon. Ang daming araw na sipaglaglagan ng mga nyug doon kaya nakatatlong sako silang hako. Yun nga lang nakakalungkot na sabi niya na lahat daw ng pananim niyang talong ay nagsipagtumbahan. Naawa na lang din ako kay Pa kasi ang dami niya na talagang gastos at sakripisyo sa matalong na yun. Ito rin talaga nakakalungkot sa mga magsasaka lalo na kung naabutan talaga yung mga pananim ng mga bagyo. Kaya kako sa mga susunod na araw hindi na rin nakakapagtaka kung tataas talaga yung mga presyo ng mga bilihin lalo na ang gulay at saka anyo. Ganito na nga itsura ng pananim na talong ni Pa. Talaga naman lahat sila talaga ay nagsipagtumbahan. Sabi niya nga ay kung tumila lang daw yung ulan ay tsatsagain niya itong itayo isa-isa gawa ng nakakapanghinayang din naman talaga. Lalo na nga ay namumulaklak na sana at sa mga susunod na araw ay mamumunga na. Sa oras na to ay hindi pa rin talaga kami makagawa ng ayos gawa ng pabugso-bugso pa rin yung hangin at saka ulan. Kaya kung ano lang din ang malapit na pwedeng trabahuin ay yun na muna ang inuuna namin. Dahil sa ang daming kalat, ang daming punong putol kaya kumbaga ay napakagulo pa ng paligid. Buti na nga lang pakapulot nila ng nyug ay nakakuha sila dito na kung tawagin sa amin ay mangud. Yung murang nyug ba? Kako nga ay hapon na rin naman talaga to at gutom na kami. Magbukas na lang kako ng nyug at yun na lang ang maging merienda namin. So ayun, nakapagbuko juice na wala sa oras at ang kinagandahan ay libre pa. So kahit maulan talaga hindi na namin inisip kung sisipunin basta ang importante nga ay makakain ng buko juice. Ilang piraso din talaga nakuha nila dyan ng buko kaya naman masasabi kong busog na busog talaga kami. Ika nga nila pag libre ay talaga namang masarap. Bukod nga sa buko at gulayin ay manakuha din talaga sila ng mga saging gawa na nagsipagtambahan at may mga bunga na. Ito rin para itsura sa likod ng bahay ni Pa. Nilipad talaga yung mga yero kumbaga nagiba talaga siya. Ito din minsan yung nakakainis after ng bagyo kasi napakadumi. Di mo alam kung saan ka magsisimula or kung anong una mong pupulutin. Pero ganun pa man, pasalamat pa rin tayo at ligtas tayo sa bagyo at sana ganun din kayo. Sa mga oras na to ay nagfo-focus na muna kami sa mga pagtanggal ng mga dumi at paglilinis dito sa kapaligiran. Gawa ng hindi rin naman kami makalabas kasi ang daming nakaharang ng mga kahoy sa kalsada. Dito pala itsura sa likod ng bahay, makikita mo talagang gutay-gutay na yung mga pananim. Open din talaga ang hangin dito sa likod ng bahay kaya hindi nakakapagtaka na ilipad din talaga yung mga yero sa kusina ni Father. Naglilibot pa nga rin pala ako dyan, nakako nga ay baka may makuha pa akong saging. So kahit papano ito na rin yung kinagandahan dito sa probinsya kasi after ng bagyo ay makakapulot ka ng sari-saring mga pagkain. So pati nga itong aso ay nakyat ko na rin talaga sa taas gawa ng may mga bibi nga siya at hindi na rin lamigin. Isabay nga rin natin silang i-safety lalo na kung may mga ganitong bagyo din. Yun lang.